Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 2661. Kung si Jackie talaga ay isang taong marunong lang magyabang tulad ng inangkin ni Claude ay sana magaling si Claude kahit anong sabihin niya. Gayunpaman, ipinakita ni Jackie ang kanyang halaga, at lahat ng sinabi ni Claude ay tiyak na magiging isang malaking problema kung ito ay lumabas. Si Claude ay gumuho sa pag-iisip sa puntong iyon. Napalunok siya habang sinasabi, bakit kailangan mong maging napakaliit? Maaaring nasabi ko ang ilang masasakit na salita kanina, ngunit hindi ito nagdulot sa iyo ng anumang pinsala. Nasabi ko lang lahat ng iyon dahil hindi ko alam kung sino ka. Kung alam kong kasing galing mo ito, syempre, wala na akong sasabihin. Ang palusot na iyon ay lalong ikinainis ni Jackie. Nang maalala ni Jackie ang mukha ni Claude kanina, lumalim ang malamig na ngiti ni Jackie, at pinabulaanan, tinatawagan mo ako. Maliit, sinasabi mo na nagsabi ka lang ng ilang masasakit na salita. Ang galing mo talagang itulak ang responsibilidad palayo sa iyong sarili. Sumagot ang nagpapanik na si Claude, ano ba ang gusto mo? Sa huli, wala akong ginawang masama sa iyo, kaya bakit mo ako hinahabol ng ganyan? Kung noon pa lang, hindi na ito aabalahin ni Jackie, at malamang na hinayaan na lang siya. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay iba na. Kailangan pa ring harapin ni Jackie ang mahirap na Elder Rick na iyon nang makabalik siya sa Phoenix Valley. Kung hindi niya tinuturuan ng leksyon si Claude, maaaring makita siyang isang taong napakalambot ng gulugod, kaya napagpasyahan ni Jackie na hindi madaling paalisin si Claude. Iyon ay paghahasa lang ng kutsilyo ni Elder Rick para sa kanya. Nanginginig na si Claude sa puntong iyon, pilit niyang hinahanap ang ilang kakampi. Bigla siyang tumangala kay Elder Maurice at sumigaw, Elder Maurice. Pagbabante niya sa akin sa puntong ito. Alam kong samobra na ako sa ginawa ko noon, at pwede akong humingi ng tawad sa kanya, pero sobra-sobra na para sa kanya ang gustong itaboy ako palabas ng Phoenix Valley. Tumaas ang isang kilay ni Elder Maurice, tila may iniisip. Pagkaraan ng mahabang panahon na pag-iisip, hindi siya umimik. Si Claude ay naghihintay kay Elder Maurice na pigilan si Jackie, ngunit si Elder Maurice ay tila nag-iisip ng isang bagay na hindi kapani-paniwalang mahirap. Sa pagtingin sa kung paano kumilos si Elder Maurice, agad na naunawaan ni Claude na hindi plano ni Elder Maurice na makialam, at pinahintulutan niya si Jackie na gawin ang gusto niya. Nakayuko si Mr. Zane na parang ayaw niyang pakialaman. Nanlamig ang puso ni Claude nang makita ang kinikilos nilang dalawa. Ang kontinente ng Hestia ay talagang isang lugar kung saan ang malakas ang namuno sa lahat. Matapos ipakita ni Jackie ang kanyang husay ay agad na inilagay ang dalawa sa magkaibang posisyon. Kahit na ganoon ang kinikilos ni Jackie, mukhang walang plano ang dalawa na pigilan siya, kahit na mga higher up ng Phoenix Valley. Hinahayaan nila si Jackie na ipagpatuloy ang pananakot kay Claude ng ganoon. Habang iniisip ito ni Claude, mas lalo siyang nababalisa. Kinakabahan siyang lumingon kay Benedict, ngunit si Benedict ay desperadong sinusubukang lumingon sa gilid ng sandaling iyon. Parang pinipilit niyang iparamdam kay Jackie na wala talaga siya. Sa ganoong paraan, hindi siya matatamaan ni Jackie. Nang makita kung paano kumilos si Benedict, nahulog si Claude sa kawalan ng pag-asa. Bawat isa ay may kanya-kanyang paraan sa tuwing may problema. Matapos siyang puntiryahin, maging ang kanyang tinaguriang kapatid ay tumanggi na manindigan para sa kanya. Upang maiwasang matarget ni Jackie, hindi man lang naglakas loob si Benedict na itaas ang ulo. Kabanata 2662. Nanginginig ang mga balikat ni Claude nang magsimula siyang mawalan ng paa sa gulat. Napangiti si Jackie habang sinabi niya, huwag mo nang isipin ang pakikipagtulungan ni Elder Rick laban sa akin kapag nakabalik ka na. Kung maglakas loob kang gawin iyon, ikaw ang mahuhulog. Nanginig si Claude, nawala ng pag-asa. Patuloy na sinabi ni Jackie, mag-focus ka lang sa masunurin na pagkumpleto ng tournament at huminto sa lahat ng kalokohan mo. Kaya kung pretuhin ka na parang wala ka kung ginawa mo iyon. Gayunpaman, kung susubukan mo akong guluhin pa, ipaparamdam ko sa iyo na patay ka na. Tumangala si Claude kay Jackie, tila nakahanap ng pagkakataong mabuhay. Hindi man sinabi ni Jackie na bibitawan siya, at least may pagkakataon. Talagang iniisip ni Claude na tiyak na sasama siya sa kampo ni Elder Rick para sa isang huling pakikibaka kung talagang gusto siyang pilitin ni Jackie sa isang sulok. Kahit na minamaliit siya ni Elder Rick, basta ipinakita niya na siya ay kapakipakinabang, paprotektahan siya ni Elder Rick. Gayunpaman, nakita kaagad ni Jackie ang kanyang mga iniisip. Kung gagawin niya talaga iyon, siguradong papatayin muna siya ni Jackie. Ang mga salitang iyon ay ganap na nagwasak sa pag-asa ni Claude. Gayunpaman, pagkatapos noon, hinayla siya pabalik ni Jackie mula sa mga patay. Ang kalagayan ng kaisipan ni Claude ay patuloy na nagbabago sa puntong iyon.
Sa sandaling sinabi iyon ni Jackie, agad siyang tumango at sumagot, ayoko na. Tahimik kong tatapusin ang tournament. Hindi na ako magsasabi ng isa pang salita na hindi ko na kailangang sabihin. Napabuntong hininga si Jackie at wala nang ibang sinabi. Mabilis na lumipas ang oras, at isang oras ang lumipas sa isang iglap. Sa halip ay bumalik silang lima sa gitna ng bulwagan. Sa sandaling iyon, inayos na ni Master Forest ang kanyang sarili. Bumalik ang Sky Peak Pavilion sa kung ano sila sa simula. Tila intensyon ni Bradley na panatilihing pasulong ang kanyang tingin, hindi gustong makipag-usap sa sinuman. Si Master Forest ay may ngiti pa rin sa kanyang mukha, ngunit sa pagkakataong ito ang kanyang ngiti ay mukhang pilit na pilit. May ilang pulang ugat sa kanyang mga mata. Kahit na nakompose na niya ang sarili niya, hindi maiwasan ni Jackie ang pakiramdam na pinipilit niya ang sarili. Tumingin si Master Forest sa grupo ng Phoenix Valley, at huminto ang tingin niya kay Jackie ng napakatagal na panahon. Tumaas ang isang kilay ni Jackie, hindi pinansin ang lahat ng ginagawa ni Master Forest. Sinabi ni Master Forest, tapos na ang oras, magsisimula na ang ikalawang yugto ng paligsahan. Sa pagkakataong ito, napakasimple. Kailangan lang naming lahat na pinuhin ang isang middle level na tableta sa ikapitong baitang sa isang araw. Pagkatapos niyang sabihin iyon, lahat ng kalahok ay tumangala. Kahit nasa gitna. Ang level 7th grade pill ay hindi madali para sa kanila na pinuhin, hindi rin ito ganoon kahirap. Kahit isang buong araw sila. Ito ay higit pa sa sapat na oras. Halos lahat ng naroon ay magagawa ito. Nahulaan kaagad ni Master Forest ang kanilang mga iniisip nang tingnan niya ang kanilang mga ekspresyon. Ang kanyang mga labi ay pumulupot sa isang malamig na ngiti at sinabing, napakahirap na ng unang yugto, sa tingin mo ba ay magiging ganoon kadali ang ikalawang yugto? Naturally, walang sino man sa mga kalahok ang nag-isip na mababawasan ang kahirapan, ngunit nadama nila na ang pagpino ng isang ikapitong baitang na tableta ay hindi maaaring maging anumang mahirap. Nagpatuloy si Master Forest, ang pill na kailangan mong pinuhin ay tinatawag na Three Sons Pill. Sa sandaling sinabi niya iyon, lahat ay natulala maliban kay Jackie at Conrad. Nanlaki ang mga mata ni Conrad habang sinabing, ang ibig mong sabihin ay ang Three Sons Pill na noon pa man ay may proseso ng pagpipino nito ay naglihim. Kabanata 2663. Tumingin si Master Forest kay Conrad na may pagsang-ayon, tama, medyo marunong ka. Ang recipe ng Three Sons Pill ay palaging sikreto. Ang mga alchemist na tulad mo ay hinding-hindi makakakuha ng paraan ng pagpipino nang hindi muna nagiging isang pangunahing miyembro ng alinmang angkan. Ito ay dahil ang Three Sons Pill ay mabilis na nakakapagpagaling ng anumang pinsalang dinaranas ng isang tao. Ito ay isang sikreto na bihirang naipasa. Ngayon, kailangan mong pumirma ng kontrata kung gusto mong makilahok sa ikalawang yugto. Ang mga pumirma lang nito ang makakakuha ng recipe para sa Three Sons Pill. Kahit na hindi ipinaliwanag ni Master Forest ang mga detalye ng kontrata, malalaman ng sinuman na marahil ay isang kontrata ang pagsumpa sa kanila sa pagiging lihim. Pagdating doon, wala ni isa man sa kanila ang hindi pumayag. Pagkatapos ng lahat, ang pagkuha ng recipe para sa Three Sons Pill ay talagang isang magandang bagay sa sinumang alchemist. Magagamit nila iyon para gumawa ng mas maraming spirit crystal mula noon. Gayunpaman, iba si Jackie, dahil ang Three Sons Pill ay isang bagay na alam na niya kung paano gawin. Pagkatapos ng lahat, ang sinaunang mandirigma ay nakatayo sa tuktok ng mga alchemist. Ang mga recipe ng Pildores na tulad nito ay walang halaga sa sinaunang mandirigma. Higit pa rito, ang mga epekto ng Three Sons Pill ay hindi kapanipaniwala. Ito ay para lamang gamutin ang mga panloob na pinsala, ngunit sa ilang kadahilanan, ito ay naging lihim sa kontinente ng Hestia. Kung ang isang kontrata ay hindi nilagdaan, imposibleng sabihin kung gaano ito kahalaga. Napakaraming Pildores na mas mabisa kaysa sa tatlong Sons Pill, ngunit ang Three Sons Pill lang ang inilihim. Pagkatapos ng lahat ng nangyari kanina, wala sa mood si Master Forest na mag-aksaya ng oras. Dahil ang lahat ay sumang-ayon na pumirma sa kontrata, ipinagpatuloy nila ang lahat. Iniabot ang mga kontrata para pirmahan. Medyo pamilyar na si Jackie sa mga kontrata, bagay na hindi na mababago. Sa sandaling nilagdaan ang isang kontrata, ito ay ipapatupad ng mga batas ng mundo. Kung ang isang kontrata ay nilabag, ang kaluluwa ng isang tao ay maaapektuhan ng backlash. Kahit ang Diyos ay hindi makakatulong. Gayunpaman, walang magawa si Jackie sa sandaling iyon. Napilitan siyang sundan ang karamihan at pumirma sa kontrata. Matapos mapirmahan ang kontrata, ipinagpatuloy ni Master Forest ang anunsyo, ang recipe ng Three Sons Pill ay nasa plaka na nasa kamay ko. Ang plaka ay may kakayahang mag-imbak ng impormasyon. Ang kailangan mo lang gawin ay ilabas ang iyong pandama, at ang laman ng plaka ay mahahayag sa iyong isip. Gaya ng sinabi niya, ipinamahagi niya ang mga flake sa 6 na kalahok.
Sa sandaling makuha nila ang mga flake, lahat ng mga kalahok ay itinapon ang kanilang mga banal na pandama sa loob. Medyo composed silang lahat. Pagkatapos nilang tingnan ito, nabigo silang makita kung ano ang espesyal sa Three Suns Pill. Kahit na ang Three Suns Pill ay itinuturing na middle level 7th grade pill, ang katotohanang ginagamit ito para sa tournament ay natural na nangangahulugan na dapat itong magkaroon ng espesyal tungkol dito. Gayunpaman, kapag tiningnan nila ito, walang makakaalam nito. Ito ay isang napakasimpleng tableta sa ikapitong baitang. Ang mga sangkap na kailangan upang pinuhin ang tableta ay hindi rin ganoon kay-special. Nagpatuloy si Master Forest, ang pagpino sa Three Suns Pill ay nangangailangan ng 2 lorn roots, isang starlight grass, isang black frost flower. Lahat sila ay karaniwang nakikitang sangkap. Sa pagkakataong ito, sapat na ang inihanda namin para sa inyong lahat. Gaano man karami ang naubos mo sa araw, maaari mong ipagpatuloy ang pagsubok hanggat hindi pa tapos ang limitasyon ng oras. Sa sandaling sinabi niya iyon, nanlaki ang mga mata ng lahat habang lumalalim ang kanilang kalituhan. Kabanata 2664. Ang walang limitasyong dami ng mga materyales ay nangangahulugan na maaari nilang comfortable na huwag pansinin ang anumang mga pagkakamali na kanilang nagawa. Ang kailangan lang nilang gawin ay pinuhin ito sa isang araw. Masyadong relaxed iyon. Ang unang yugto ay naging napaka-tense, ngunit ang pangalawang yugto ay naging mas nakaka-relax. Walang makapaniwala. Tumaas ang isang kilay ni Jackie bago siya nagsimulang mag-isip sa tanong na may hawak na plaka. Kahit na ginawa ni Master Forest ang lahat na tila napaka-relax, nadama ni Jackie na ang pagsusulit sa ikalawang yugto ay tiyak na hindi magiging napakasimple. Sa sandaling iyon, sinabi ni Bradley, ano ang target para sa pagsubok? Nakikipagkompetensya ba tayo upang makita kung sino ang pinakamabilis na nagpino ng tableta? Tumango si Master Forest, ganyan talaga. Kung sino ang pinakamabilis na gumawa ng tableta ay siyang makakakuha ng pinakamataas na marka. Gayunpaman, sa sandaling sinabi ni Master Forest na pinabulaanan ni Claude, hindi ito makatarungan, lahat tayo ay mga alchemist. Alam nating lahat na ang pagsubok sa isang alchemist sa bilis na maaaring pinuhin ng isang alchemist ang isang tableta ay talagang hindi ang tamang paraan upang masukat ang antas ng isang alchemist. Ang tanging paraan upang subukan ng isang alchemist ay upang makita ang kalidad ng tableta na kanilang pinino. Maraming mga alchemist na may mataas na antas ang madalas na gumugugol ng maraming oras sa pagpino ng isang tableta upang matiyak na inilalagay nila ang kanilang buong pagtuon dito. Ang pagsubok sa isang alchemist sa ganitong paraan ay hindi masusubok kung gaano kahusay ang isang alchemist. Talagang tama si Claude. Tulad ng sinabi niya, ang pagsubok sa antas ng isang alchemist ay hindi maaaring gawin sa pamamagitan ng dami ng oras na ginamit ng isang alchemist. Ang bagay na kailangang masuri ay ang kalidad ng mga table task na pino. Ito ay isang bagay na alam ng bawat alchemist. Alam ni Claude na si Master Forest ay isang alchemist na dapat alam na iyon. Ang paligsahan ay itinakda rin ng mga nakatataas mula sa magkabilang dulo. Gayunpaman, siya ay masyadong emosyonal sa sandaling iyon, at hindi talaga mapigilan ang sarili na magtanong. Nakataas ang kilay ni Master Forest habang nakatingin kay Claude na may halong panghahamak, sa tingin mo ba ay hindi ko malalaman ang isang bagay na kasing simple? Dahil oras ang pamantayan para sa patimpalak na ito, natural na may dahilan ito. Tiningnan nyo na lahat ang laman ng plaka kanina, pero may napansin ba kayong kakaiba? Napatingin ang lahat at nagpalitan ng tingin. Puno ng kalituhan ang kanilang mga mata, halatang walang napapansin. Napangiti si Master Forest habang ipinaliwanag niya, naisip mo na ba kung bakit namin gustong piliin ang Three Suns Pill? Siyempre, sinubukan nila na baka malaman nila, hindi nila maintindihan kung bakit napili ang Three Suns Pill. Itinaas ni Master Maurice ang 2 daliri, may 2 dahilan. Ang unang dahilan ay ang Three Suns Pill ay isang secret pill. Wala sa inyo ang nakapagpino ng tableta, kaya ito ay ganap na bago sa inyong lahat. Ang sinusuri namin ay kung gaano katagal kailangan mong malaman ang isang bagong recipe ng tableta. Samantala, ang pangalawang dahilan ay ang pangunahing dahilan kung bakit pinili namin ang 3 Suns Pill. Tiningnan mo na ang mga nilalaman kanina, at natural mong nakita kung anong rune ang kailangan mo para sa Three Suns Pill. Kailangan mo ng kabuoang 3,300 table task runes. Sa mga rune na iyon, 6 na lang sa kanila ang hindi mo pa nakikita. Ang recipe ng Three Suns Pill ay pinananatiling sikreto dahil doon. Kabanata 2665. Pagkatapos ng mga salita ni Master Forest, kinuha ng lahat ang flake sa kanilang mga kamay at sabay-sabay na tiningnan ang nilalaman. Nakita nila na may 3,300 mga table task kanina, ngunit dahil limitado ang oras, hindi nila ito tiningnan ng detalyado. Pagkaraan ng ilang sandali, si Bradley ang unang nag-react.
Baka sa mukha niya ang pagkagulat, may 60 sinaunang pilron. Tumango si Master Forest, talagang may 60 sinaunang pilron. Kahit na hindi ganoon kadami, hindi magiging lakad sa parke ang pag-memorize sa kanila at ang pag-drawing sa loob ng isang araw. Ang mga sinaunang table tasks ay may sariling natatanging anyo at iba sa mga karaniwang rune na nakikita natin. Gayunpaman, ang mga prinsipyo sa likod ng pagguhit ng mga ito ay pareho. Hanggat may sapat kang talento, tiyak na ganap mong kabisaduhin at mabubunot ang mga ito. Inalis ni Master Forest ang kalituhan ng lahat dahil doon. Hindi nakakagulat na napili ang Three Suns Pill, ito ay upang subukan ang mga kakayahan na ito sa mga kalahok. Pang-anim na baitang o mas mataas na mga table tasks ang lahat ng kinakailangang pill rune ay inukit sa mga ito sa panahon ng pagpipino. Ang bawat recipe ng tableta ay magtatala ng detalyado kung anong mga rune ang kailangang ukit. Maaaring hindi mataas ang ranggo ng Three Suns Pill, ngunit 60 pill rune ang kailangang yukit. Lahat sila ay sinaunang pill rune. Hindi pa nila natapos ang pagsasaulo ng lahat ng pangunahing pill rune sa kontinente ng Hestia, pabayaan ang mga sinaunang pill rune. Ang 60 sinaunang pill rune ay ganap na dayuhan sa kanila. Kaya naman, ang mahalagang bahagi ng pagsusulit ay upang makita kung naisolo at naukit nila ang 60 sinaunang pill rune sa isang araw. Kakailanganin din nilang maayos na matutunan ang recipe para sa Three Suns Pill sa parehong oras. Pagkatapos ng lahat, hindi pa nila napino ang tableta noon. Hindi maiiwasan na magkaroon ng ilang pagkakamali. Napakaraming hadlang na dapat lagpasan na kahit si Bradley ay nakaramdam ng pressure. Noon lamang nila naunawaan kung ano ang pangunahing punto ng pagsusulit. Ang lahat ng kanilang kalituhan ay nawala, napalitan ng mabigat na presyon sa kanilang mga balikat. Maliban kay Jackie, lahat ng naruroon ay may ngiti sa kanilang mga labi. Kahit na tiwala sila sa kanilang sarili at tiwala sa katotohanan na sila ay magiging isa sa mga nangungunang alchemist ng kanilang sariling mga puwersa, medyo nag-aalala sila tungkol sa Three Suns Pill. Iyon ay dahil ang Three Suns Pill ay mas mahirap kaysa sa kanilang inaasahan. Kahit na ang isang buong araw ay parang sapat na oras, kasama dito ang oras para maging pamilyar sila sa recipe at alalahanin kung paano yukit ang 60 sinaunang rune na iyon. Sabi ni Benedict na may kadiliman sa mukha, hindi ba ito masyadong mahirap? Ibang-iba ang mga sinaunang rune na iyon sa mga rune na alam natin ngayon. Napakahirap na kabisaduhin ang mga ito sa maikling panahon, at kailangan nating gawin ito sa isang araw. Pakiramdam ko, maaaring hindi natuloy si Benedict, ngunit alam ng lahat kung ano ang gusto niyang sabihin. Iyon ay dahil gusto ng lahat na sabihin na wala silang tiwala na magagawa nila ito. Biglang naramdaman ni Benedict na parang wala siyang silbi. Kahit nanalo sila sa unang yugto, ang pinakamaraming nag-ambag ay si Jackie. Ang ginawa lang ni Benedict ay umasa kay Jackie. Sa pagkakataong ito, iba ang pagsubok sa huli. Kung talagang nabigo siyang pinuhin ang isang Three Suns Pill sa isang araw, haantong talaga siya sa pagkaladkad sa kanyang koponan pababa. Hindi kapani-pani walang madilim din ang ekspresyon ni Claude. Siya ay nagkaroon ng parehong mga alalahanin bilang Benedict. Nag-aalala rin siya na hindi niya ma-refine ang pill sa huli habang magtatagumpay ang Sky Peak Pavilion. Kabanata 2666. Parehong sasagutin ni Claude at Benedict ang responsibilidad sakaling mabaigo sila sa paligsahan. Sa isiping iyon, naramdaman ni Claude ang bigat ng kanyang puso. Tumangala siya habang nanginginig, sinulyapan sina Mr. Zane at Elder Maurice. Hindi rin mapakali ang dalawa, pero nakatutok sila ng husto kay Jackie. Si Jackie ang naging pinakamalaking pag-asa nila. Si Claude, nang mapansin na ang dalawang lalaki ay hindi tumitingin sa kanya sa pagkabigo, ay nakahinga ng maluwag. Lumapit siya kay Benedict at bumulong, iba na ngayon. Bago ito, si Jackie ang dapat sisihin kung matatalo kami, at hindi kami madadamay ng husto. Gayunpaman, kung hindi natin mapipigilan ang pressure sa pagkakataong ito at haantong sa pagkaladkad sa koponan pababa, kung gayon tayo ang dapat sisihin. Hindi magiging maganda ang kahihinatnan. Nang marinig iyon, hindi sinasadyang kinilig si Benedict. Bumaba ang mood niya nang maramdaman niya ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Naku, walang makakatulong sa kanilang dalawa sa sandaling iyon. Parehong naramdaman ni Claude at Benedict ang mabilis na pagsikip ng kanilang mga dibdib. Marahil ang dalawang lalaki ay labis na kinabahan kaya iniwas ni Elder Maurice ang kanyang tingin kay Jackie at tumingin kina Claude at Benedict. Nang makita niya ang mga ekspresyon ng mga ito, alam niya kung ano ang iniisip ng dalawa. Hindi niya maiwasang mapakunot ang noo habang naging malamig ang ekspresyon ng mukha niya. Dapat gawin ninyong dalawa ang lahat ng inyong makakaya. Ang bahaging ito ay kasing halaga ng huli. Kahit nanalo kami sa unang bahagi, kailangan pa rin naming dumaan sa pangalawang bahagi kung matalo kami sa isang ito.
Naniniwala ako na narinig mo ang lahat ng sinabi namin ni Master Forrest noon, ito ang pinakamahusay sa tatlo. Kung manalo tayo sa dalawang yugto, hindi na natin kailangan pang dumaan sa huling yugto. Gayunpaman, kung matalo kami, kailangan naming dumaan sa ikatlong yugto. Kung hilahin mo kaming dalawa ngayon, siguraduhin mong maririnig mo ako sa pagbabalik natin. Ang mga salitang iyon ay naging dahilan upang tumigas sina Claude at Benedict, at naramdaman nila, sa sandaling iyon, kung gaano kalubha ang issue. Tama si Elder Maurice. Kung nanalo sila sa isang ito, hindi na nila kailangang makipagkompetensya pa. Ang torneo ay hindi kapani-paniwalang mahalaga, at ang dalawa sa kanila ay biglang nakaramdam ng higit na kaba. Biglang nanginig ang kanilang mga katawan. Sa totoo lang, hindi mas maganda ang mga mula sa Sky Peak Pavilion. Pagkatapos ng lahat, natalo sila sa unang round, sa kabila ng pag-iisip na mayroon silang siguradong panalo. Ang presyon ay lubhang tumaas para sa kanila sa ikalawang yugto. Kung natalo sila sa pagkakataong ito, tuluyan na silang natalo sa tournament. Hindi lamang maaapektuhan ang kanilang reputasyon, ngunit kailangan din nilang magbayad ng maraming mapagkukunan. Napakahalaga nito sa Sky Peak Pavilion, kaya't sila ay maparusahan, lalo na ang organizer, si Master Forrest. Bago ang paligsahan, tiniyak at nanumpa niya sa mga nakatataas na sila ang mananalo. Sa labas ng asul, gayunpaman, isang maitim na kabayo ang sumali sa labanan, at ang mga resulta ay wala sa kanilang inaasahan. Tumanggi si Master Forrest na tanggapin ito, ngunit hindi may kakaila ang takot na nararamdaman niya. Ang kalmadong ekspresyon ni Bradley ay tuluyang naglaho, napalitan ng pagsimangot sa kanyang mukha. Kitang-kita ang pressure. Kahit na siya ay katangi-tangi, Jackie ay naging isang foil sa kanya. Tatanggap pa rin siya ng parusa kapag natalo sila, kahit na ginawa niya ang kanyang makakaya. Sa totoo lang, wala talagang pakialam si Bradley kung siya. Nawala sa lahat. Ang pinakamahalaga ay ang katotohanang hindi siya kasing talino ni Jackie. Inakala ni Bradley na siya ang pinakamagaling sa kanyang talento, ngunit kahit papaano ay natalo siya ni Jackie. Kabanata 2667. Sa unang yugto, nakagawa si Jackie ng 300 pilron ng higit pa kaysa sa ginawa niya, na labis na hindi naniniwala kay Bradley. Masasabi agad ni Master Forrest kung ano ang iniisip ni Bradley. Lumakad siya sa tabi ni Bradley at bumulong, maaaring talented ang brat na iyon sa isang paraan, ngunit ang yugtong ito ay iba sa huli. Kahit na hindi mo pa nakita ang 60 sinaunang pilron na ito, nakaukit ka pa rin ng iba pang sinaunang pilron noon. Hanggat mapapanatili mo ang iyong kalmado, tiyak na mapapadalisay mo sila. Higit pa rito, naniniwala ako na magagawa mo ito nang wala pang isang araw. Ang mga salitang ito, bagamat binigkas bilang mga papuri, ay hindi bulag na papuri. Inner thoughts lang niya iyon. Si Bradley ay hindi ordinaryong master. Ang Three Sons Spiel ay hindi dapat maging anumang bagay na hindi kapani-paniwalang mahirap para kay Bradley. Hanggat si Bradley ay nasa karaniwan niyang pamantayan, makakapagtapos siya, pagpino ng tableta sa isang araw. Marahil ay hindi na kailangan ni Bradley ng isang buong araw. Ang pangunahing focus ng paligsahan ay sina Jackie at Bradley, at ang lahat ay nakadepende kung sino sa kanila ang makakapagpino ng tableta ng mas mabilis. Ayaw aminin ni Master Forrest, ngunit napakatalino rin ni Jackie. Malamang kaya niyang pinuhin ang tableta sa isang araw. Gayunpaman, ito ay isang bagay na hindi nila maaaring baliwalain. Sa pagkakataong ito, nakikipagkompetensya sila sa mga tuntunin ng bilis. Sa gayon, sinimulan ng magkabilang panig ang pag-aliw sa kanilang kinatawan bago magsimula ang laban, malamang na hinimok dahil sa pressure. Tinapik ni Elder Maurice ang balikat ni Jackie at bumulong, hindi mo kailangang makaramdam ng anumang pressure, gawin mo lang ang karaniwan mong ginagawa. Hanggat nasa karaniwan kang anyo, walang dod ang mapapawaw ka sa dami ng tao. Masyadong maganda ang performance ni Jackie noong nakaraan. Maging si Elder Maurice, na karaniwang medyo mahinhin, ay hindi makayanan na maging ganoon kahanhin. Sa pagganap ni Jackie sa huling pagkakataon, dapat na makakuha ng magandang resulta si Jackie sa laban. Higit pa rito, nadama ni Elder Maurice na si Bradley ay walang kapares kay Jackie. Tumango si Mr. Zane at sinabing, "You're our key participant this time. Basta magaling ka, mananalo tayo." Sa kabila ng kanilang mga papuri, si Jackie ay nanatiling walang kibo. Sa katunayan, medyo nakaramdam siya ng inis. May ilang bagay na ayaw niyang sabihin, ngunit labis na umaasa sa kanya sina Elder Maurice at Mr. Zane, kaya kailangan niyang sabihin. After a deep inhale, Jackie commented, "Huwag kang masyadong umasa. Ang susi sa pagkakataong ito ay hindi sa akin o kay Bradley, kundi kay Claude at Benedict. Pareho kaming natural na makakatapos ng pagpino ng isang tableta, ngunit hindi ito tapos na deal para sa kanilang apat. Si Claude at Benedict ay magka-level ni na Conrad at Jameson.
Ang pangunahing punto ay kung sino ang namamahala upang pinuhin ang isang tableta sa kanila. Kahit na pareho naming pinadali ni Bradley ang isang 3 Suns pill sa pinakamaikling oras, magiging walang kwenta kung hindi man lang magtagumpay ang 4 na iba pa. Ang mga salita ni Jackie ay nagsilbing paalala kina Elder Maurice at Mr. Zane. Noon nila napagtanto na tama si Jackie. Ang susi para sa laban ay wala kay Jackie at Bradley. Ang dalawa sa kanila ay katangi tangi at walang alinlangan na makakapagpino ng isang tableta sa isang araw, ngunit ang naturang kaso ay hindi tiyak para sa iba pang 4 na kalahok. Maaaring tingnan ng paligsahan ang mga resulta ng lahat, ngunit ang kakayahang, o kahit na hindi, pinuhin ng isang tableta ay depende sa kanilang mga kakayahan ng paisa-isa. Kabanata 2668. Nai-internalize ang katotohanang iyon, ang ekspresyon ni Elder Maurice ay lumukat na parabang nakalunok siya ng mapait na tableta. Kasabay nito, parehong narinig ni na Benedict at Claude ang mga salita ni Jackie, at ang kanilang mga ekspresyon ay lalong umasim. Dumating na ang pressure sa kanila sa puntong iyon, ngunit sa walang katuturang pahayag ni Jackie, mas lumala ang pressure. Ang pinakamasamang sitwasyon ay kung walang isa sa kanilang 4 ang nakapagpino ng tableta pagkatapos ng isang buong araw, iyan ay talagang nakakahiya. Walang magawa ang mga labi ni Elder Maurice. Magsikap din kayong dalawa. Nakita ko na ang 6 na pong sinaunang pill run, at sa katunayan ay hindi masyadong mahirap iguhit ang mga ito. Hanggat napagtagumpayan mo ang iyong sarili, tiyak na magtatagumpay ka. Tumingin si Elder Maurice kay Claude at seryoso si Benedict habang nagsasalita, ngunit may baluktot na tingin si Claude, hindi alam kung ano ang isasagot. Pinunasan ni Master Forrest ang kanyang lalamunan bago sinabing, sige, tapos na ang oras. Magsisimula ang timer mula ngayon. Pinahanda ko na ang mga tao ko sa mga sangkap nasa likod mo sila. Inihanda pa namin ang pinakamahusay na mga hurno para sa iyo, para maipakita mo sa amin kung ano ang mayroon ka ngayon. Kumaway si Master Forrest sa entrance ng hall. Napatingin silang lahat at nakita ang isang grupo ng matipunong lalaki na may dalang mga espesyal na gawang tabla. Sa isang sigaw ay sabay silang pumasok. Natigilan si Jackie at ang iba pa, saglit na hindi mahulaan kung para saan ang mga tabla na iyon. Malamang ay masyadong emosyonal si Master Forrest noon at wala sa mood na magpaliwanag. Inutusan ni Master Forrest ang mga lalaki na ilagay ang mga tabla sa tamang lugar. Nakakagulat. Malakas sa pisikal, mabilis na dinala ng mga maskuladong lalaki ang mga tabla at inayos ang mga ito nang naaayon at bumubuo ng kabuoang 6 na maliliit na silid. Kahit na ang mga tuktok ay selyado, mayroong 6 na nakahiwalay na mga puwang. Hindi na kailangang magpaliwanag si Master Forrest sa puntong iyon. Alam nilang lahat kung para saan ang maliliit na espasyo. Pagkatapos ng lahat, ang pagpino ng mga table tas ay isang bagay na hindi nagpapahintulot ng anumang mga abala. Ang mga manunood ay walang epekto sa mga resulta ng unang yugto. Kahit na naabala sila, makakakuha sila ng magagandang resulta kung bubuo sila sa kanilang sarili. Gayunpaman, iba ang pagpipino ng mga table tas, at ang lahat ay masisira kung magkamali sila. Hindi lamang sila mag-aaksaya ng oras kundi pati na rin ang kanilang mga mapagkukunan. Kahit na ang 3 Suns pill ay isang 7th grade pill na hindi ganoon kahalaga sa anumang malalaking puwersa, ang mga materyales na kailangan sa paggawa ng mga ito ay ibinigay ng sagana. Kung sinayang nila ang mga sangkap, gayunpaman, malaki pa rin ang gastos. Hindi napigilan ni Jackie ang isang maliit na tawa habang nakatingala kay Master Forrest at Elder Maurice. Hindi niya maiwasang maiyak na kahit ang malalakas na puwersa ay hindi maaaring gumamit ng mga mapagkukunan ng walang ingat. Ang 6 na individual na espasyo ay hindi malaki, ngunit may sapat na espasyo para gawin nila ang anumang kailangan nila. Ang bawat pasukan ay may label nito. Nakakunot ang kilay ni Master Forrest habang itinuturo ang mga label na iyon. Pupunta kami sa iyong mga resulta mula sa unang yugto, si Jackie ang magiging numero 1, si Bradley ang magiging numero 2, at iba pa. Mas alam ninyong lahat ang inyong mga resulta kaysa sa akin, kaya magpatuloy. Natahimik si Master Forrest pagkatapos, halata naman kung gaano masama ang mood niya. Naaalala ng lahat kung gaano kasaya si Master Forrest sa unang bahagi. Kabanata 2669. Si Jackie ay nagkaroon ng gana na humagalpak ng tawa sa paghina na kanyang nakikita. Oras na, at hindi na sila makapag-antala ng mas matagal, kaya nilingan ni Elder Maurice si Jackie na nakakunot ang noo. Sa sandaling tumingin si Jackie kay Elder Maurice, alam niyang maraming gustong sabihin ang Elder. Walang magawa si Jackie na ibinuka ang kanyang mga labi, alam niyang nalilito si Elder Maurice. Ang paligsahan ay hindi kapani-pani walang mahalaga, pagkatapos ng lahat. Kung nanalo sila, hindi na nila kailangan pang makipagkompetensya sa ikatlong yugto, mananalo sila sa Sky Peak Pavilion na may 2 panalo sa 3 posibleng panalo.
Gayunpaman, kung sila ay natalo, magkakaroon ng masyadong maraming mga variable na susunod. Kitang-kita ang magkasalungat na ekspresyon ni Elder Maurice, at walang pinagkaiba si Mr. Zane. Siya rin ay nagnanais na maging matagumpay ang paligsahan. Kung tutuusin, kailangan nilang tiisin ang galit ng mga nakatataas sa Phoenix Valley kung matatalo sila, at walang makakalabas dito ng hindi nasaktan. Si Mr. Zion ay nagplano na huwag magsabi ng kahit ano upang hindi bigyan ng labis na panggigipit si Jackie, ngunit ang panggigipit na nadama niya ay labis na kayang tiisin. Bago pumasok si Jackie sa silid na inihanda para sa kanya, biglang naglakad si Mr. Zane at bumulong, tama ka kanina. Ang susi sa laban na ito ay hindi ikaw, ngunit nakasimangot si Jackie habang walang magawa. Mr. Zane, walang kwenta kang mag-alala. Hintayin na lang ang resulta. Masasabi ko lang sa iyo na gagawin ko ng maayos, ngunit hindi ko magagarantiya kung ano ang mangyayari sa iba. Ito ay isang kompetisyon sa huli, at ang mga resulta ay hindi lahat ay magkakasama-sama ngunit mabibilang ng paisa-isa. Ang kaharap ko ay si Bradley. Basta matalo ko si Bradley, nagawa ko na ang parte ko. Kung tungkol sa lahat ng iba pa, iyon. Sa labas ng aking kontrol. Parang narinig ni Master Forrest ang sinasabi nilang dalawa nang bigla siyang magsalita, dapat magkaroon ng pangunawa kayong lahat kung paano mabibilang ang mga resulta sa pagkakataong ito. Kumunat ang noo ni Jackie. Si Master Forrest ay nalampasan ang paksa kanina, hindi ito inilalarawan ng detalyado. Isang ngiti ang pinakawalan ni Master Forrest habang sinulyapan niya si Jackie, pasulong. Bahagyang itinaas niya ang kanyang baba habang sinabing, kayong anim ay sama-samang magpino ng 3 Suns Spill. Ang target ay matagumpay na pinuhin ang tableta, at ang isa na may pinakamaikling oras na iniinom ay mas mataas ang rango. Kung ang anim sa inyong lahat ay mapapadalisay ang 3 Suns Spill, ang lahat ng oras ninyo ay madidagdagan at ang panig na may pinakamababang kabuoang oras ang mananalo. Gayunpaman, kung hindi lahat ay magtatagumpay sa pagpino nito, kung gayon ang panig na nagpino ng pinakamaraming tableta ay mananalo. Sapat na bang nilinaw ko? Huwag magatubiling ipahayag ang anumang mga opinyon na mayroon ka. Siyempre papakinggan ko na lang. Kung tutuusin, ako at si Elder Maurice ang nagtakda ng mga pamantayang ito. Napabuntong hininga si Jackie sa loob. Malinaw na pinupuntirya ni Master Forrest ang mga salitang iyon sa Phoenix Valley. Ang mga patakaran ay lubos na pabor sa Sky Peak Pavilion. Ang mga kasanayan ni Jackie ay malinaw na para makita ng lahat, at hanggat siya ay gumanap tulad ng karaniwan niyang ginagawa, magagawa niyang talunin ang lahat ng naroon. Gayunpaman, ang laban na ito ay hindi kapani-paniwalang espesyal. Kung nagawang pinuhin ng lahat ang 3 Suns Spill sa isang araw, gagamitin ang oras bilang sukatan. Gayunpaman, kung hindi lahat ay nakapagpino sa 3 Suns Spill, kung gayon ang panig na may pinakamaraming tableta ang mananalo. Hindi pa man sila nagsimula, sigurado si Jackie na may mga mabibigo. Kabanata 2670. Ang 3 Suns Spill ay maaaring hindi mahirap para kay Jackie, ngunit ito ay naiiba para sa iba. Pagkatapos ng lahat, mayroong 60 sinaunang pill rune sa mga kailangan ng 3 Suns Spill. Ang mga sinaunang pill rune ay naiiba sa mga modernong. Hindi lamang nila kakailanganing kabisaduhin ang mga ito sa maikling panahon kundi matagumpay din nilang iukit ang mga rune na iyon na may refinement na higit sa 50%. Ang sino mang may subpar talent ay mananatili doon. Pagkatapos ng lahat, hindi pa nila napino ang 3 Suns Spills dati. Ang unang pagpipino ay magtatagal bago masanay, ngunit sa kasamaang palad ay mayroon silang limitasyon sa oras dito. Ang lahat ng mga kabiguan na ito ay nagpahirap sa kompetisyon. Alam nga ni Jackie kung ano ang magiging huling resulta ni Claude at Benedict. Pagkatapos ng lahat, hindi siya sigurado kung ano ang kanilang antas. Kahit na nakita na niya ang mga ito sa pagkumpleto ng mga pill run, walang makakaalam kung matagumpay nilang mapadalisay ang pill batay sa mga resulta ng unang segment. Ang pangalawang segment ay isang mas malaking pagsubok sa mga talento ng isang tao. Walang magawa si Jackie. Si Bradley at ang kanyang sarili ay walang alinlangan na magagawang pinuhin ang tableta, syempre, ngunit kahit na nagawa niyang talunin si Bradley, ang kanyang mga pagsisikap ay mapapawi kung sila ay hadlangan ni Claude o Benedict. Napailing si Jackie sa sobrang galit, at napabuntong hininga din si Mr. Zane. Alam niyang tama si Jackie. Ang trabaho ni Jackie sa pagkakataong ito ay alisin si Bradley. Ang tunay na susi ng laban ay ang apat na iba pa. Kung mabaygo sila sa harap na iyon, matatalo sila sa laban, ngunit si Mr. Zane ay walang gaanong pag-asa para kina Claude at Benedict. Kahit na sila ay medyo may talento, hindi ito nangangahulugan na ang talento ay sumisikat sa gayong mahalagang sandali. Tumingin si Mr. Zane kina Claude at Benedict, ang buong pagkatao niya ay pinagmumultuhan ng pag-aalala. Marami siyang gustong sabihin, ngunit hindi lumabas sa bibig niya ang mga salitang iyon.
Kung tutuusin, wala nang saysay na sabihin pa sa sandaling iyon. Kinabahan na sina Claude at Benedict, at alam na alam nilang dalawa na malalaman nila ang kalalabasan ng kanilang laban. Napabuntong hininga si Jackie, hindi na nagsalita pa nang pumasok siya sa unang espasyo. Nakahanda na ang lahat sa loob, kasama na ang isang pagan na halos kalahati ang tangkad niya. Dahil sa isang magandang beses, naisip ni Jackie na ito ay mahusay na ginawa at malamang na nagkakahalaga ng maraming pera. Bukod doon, nasa tabi nito ang mga materyales para sa Three Sons Spiel. Bilangin pa lang ang Lorne Roots, 8 na sila. Huminga ng malalim si Jackie. Dahil nababalutan siya ng mga tabla, walang makakita sa kanyang ekspresyon. Sa sandaling iyon, lubusang nakahinga si Jackie. Ang laban ay maaaring isang hindi kapani-pani walang malupit na pagsubok para sa sinuman, ngunit hindi ito mahirap para kay Jackie. Muli siyang humawak sa plaka habang ipinapasok niya ang kanyang sentido sa loob. Ang proseso ng pagpipino para sa Three Sons Spiel ay nagsiwalat mismo. Nasa isip na ni Jackie ang alaalang iyon. Kahit na ang sinaunang mandirigma ay nakatayo na sa tuktok ng alchemy sa pagtatapos ng kanyang buhay, kahit na sa isang mundo sa unang baitang, ang pag-abot sa rurok ay nangangailangan sa kanya na magsimula mula sa mga pangunahing kaalaman. Ang Three Sons Spiel ay walang halaga sa sinaunang mandirigma, ngunit gayunpaman, napino niya ito noon sa kanyang kabataan. Ang kailangan lang gawin ni Jackie ay gamitin ang alaalang iyon. Hindi niya sinimulan kaagad ang pagpino ng tableta ngunit sa halip ay sinubukan niyang ukit ang 60. Sinaunang rune. Kailangan niya munang makabisado iyon bago niya simulan ang pagpipino. Gagawin nitong mas madali ang mga bagay. Para kay Jackie, ang mga sinaunang rune ay hindi umiiral dahil sila ay tinatawag na mga sinaunang rune dahil lamang sa mga ito ay minana mula sa ikalawa o unang baitang mga mundo. Kabanata 2671. Hindi sila karaniwan sa mga mundo ng ikatlong baitang, kaya natural silang makikita bilang mga peel rune mula noong sinaunang panahon. Para kay Jackie, gayunpaman, ang mga rune na iyon ay katulad ng iba pang mga rune walang espesyal sa kanila. Gumalaw ang kanyang mga kamay habang nabubuo sa kanyang mga daliri ang malabong golden peel rune. Noong inukit niya ang ika-40 tableta, nagkamali si Jackie matapos na hindi makasabay ang kanyang katawan sa kanyang mga alaala, at biglang gumuho ang peel rune. Lahat ng peel rune sa ere ay biglang bumalik sa peel aura. Gayunpaman, nanatili siyang walang ekspresyon habang itinataas niya ang kanyang kamay upang ipagpatuloy ang pagguhit, pagkatapos magsanib muli ang mga aura ng tableta sa kanyang paligid. Hindi niya kailangang alalahanin ang mga peel rune at kailangan lamang niyang tumuon sa pagkakaroon ng kanyang katawan na makasabay sa kanyang mga alaala. Kung ikukumpara sa kung gaano kalmado si Jackie, gayunpaman, si Bradley ay hindi na tulad ng dati. Sa totoo lang, medyo katulad ni Bradley si Jackie sa ilang paraan. Ang dalawa sa kanila ay hindi kailanman naging emosyonal sa anumang malalaking kaganapan, palaging hindi kapani-pani walang binubuo. Sa sandaling iyon, hindi kaya ni Bradley na manatiling cool. Kung tutuusin, natabunan na ng mga talento ni Jackie, at nakikita iyon ng lahat. Imposibleng itanggi niya ito. Nag-iisang tinapakan ni Jackie ang pride na inalagaan matapos mailagay sa pedestal sa mahabang panahon. Gayunpaman, si Bradley ay hindi kailanman naging isang taong nag-aksaya ng maraming oras sa mga salita. Nais niyang gamitin ang kanyang mga kakayahan upang patunayan na si Jackie, kahit na may talento, ay hindi palaging magiging mas mahusay kaysa sa kanya. Kahit na first time niyang magpino Three Sons Spiel, nakagamit na siya ng mga sinaunang rune noon. Mas pamilyar siya sa mga sinaunang rune kaysa sa sinumang ordinaryong tao, kaya naniniwala siya na kukuha siya ng pinakamababang oras upang pinuhin ang Three Sons Spiel. Pinili niya ang parehong paraan bilang Jackie at hindi sinimulan ang pagpino ng tableta sa pinakadulo simula. Sa halip, nagpasya siyang harapin muna ang mga sinaunang rune. Inihagis niya ang kanyang sentido sa plate bago niya sinimulang kabisaduhin ang mga rune na iyon. Kahit na mayroon lamang 60 sinaunang rune, gayunpaman, limitado ang oras. Kailangan niyang magtalaga ng oras para sa iba pang mga bagay at, sa parehong oras, nag-aalala na si Jackie ay mas mabilis kaysa sa kanya. Sa sandaling iyon, si Bradley ay labis na nababalisa, at ang bawat kalahok ay ganap na nakatuon sa proseso ng pagpipino. Samantala, ang mga nakatataas sa bulwagan ay nagsisikap na tumingin sa mga espasyo. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay naayos na nila ang kanilang mga sarili, tanging mukha ni Master Forrest ang nananatiling maasim. Ang unang pagkatalo ay talagang nagbigay ng suntok sa kanya. Kahit na advantageous ang second segment sa Sky Peak Pavilion, hindi pa rin siya nakaka-relax. Paano kung nanalo sila sa pangalawang segment? Makipagtay pa rin sila sa Phoenix Valley. Hindi niya gusto iyon. Gusto niyang lapiin ang mga ito. Si Elder Maurice, sa kabilang banda, ay hindi nagpahayag ng labis na emosyon sa kanyang mukha. Imposibleng sabihin kung ano ang iniisip niya.
Pagkaraan ng mahabang panahon, bumulong si Mr. Zane, kailangan nating gumawa ng ilang mga plano, hindi alintana kung tayo ay manalo o matalo. Kabanata 2672. Medyo hindi makapaniwala si Elder Maurice sa sinabi ni Mr. Zane at tumingin sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Anong plano? Huminga ng malalim si Mr. Zane nang bumungad sa kanyang isipan ang mukha ni Jackie. Talagang lumayo si Elder Rick sa pagkakataong ito. Maganda kung mananalo tayo, oo, pero baka matalo din tayo. Ang dalawang ito ay ganap na posible. Kailangan nating isaalang-alang ang mga kahihinatnan ng dalawang resultang iyon at ihanda ang ating sarili para sa mga ito. Sa simula pa lang, hinayaan kaming dalawa na mag-isip ng pagkatalo para sirain ang aming katwiran. Hindi namin talaga naisip ang problema. Ngayong lahat ng mga ito ay ganap na nakatuon sa pagpino sa Three Sons Spiel, mayroon kaming perpektong pagkakataon upang isipin kung ano ang dapat naming gawin pagkatapos naming makabalik. Nakakunot ang kilay ni Elder Maurice habang nakatingin kay Mr. Zane. Hindi talaga siya nagkaroon. Much of an impression of Mr. Zane before this since private person ang lalaki noon pa man. Matapos mapahaba ang kanilang pakikipag-ugnayan, naramdaman kaagad ni Elder Maurice na si Mr. Zane ay hindi isang simpleng tao. Kahit na ang lalaki ay isang deacon pa lamang sa sandaling iyon, siya ay magiging isang elder sa kalaunan kung ang kanyang katalinuhan ay anumang bagay na madadaanan. Siya ay matalino at matigas ang ulo kapag nahaharap sa mga problema. Siya ay palaging napakalohikal kapag nagsasalita din siya. Napabuntong hininga si Elder Maurice. Si Elder Rick ay walang alinlangan na magiging bitter. Pagkatapos naming bumalik, kailangan naming tiyakin na pagandahin ang bagay. Tama ka, kailangan nating maging handa sa mga resulta, manalo o matalo. Isantibi muna natin ang panalo. Paano natin haharapin ang galit ng mga nakatataas kung matatalo tayo? Tumango si Mr. Zane bago niya tiyak na sinabi, kung pananagutan ang pag-uusapan, kailangang tanggapin ni Elder Rick ang 80% ng responsibilidad kung matatalo tayo. 20% na lang ang kailangan nating 5. Tinaasan iyon ni Elder Maurice ng isang kilay, tinitigin si Mr. Zane na may pagsang-ayon. Tama ka dyan, pero may masamang issue dito. Inirerekomenda ni Elder Rick si Jackie, na siyang pinakatalentadong tao sa tatlo. Siya ang tumulong sa amin na manalo sa unang bahagi ng paligsahan. Ano ang masasabi natin kung itutulak natin ang 80% ng responsibilidad kay Elder Rick? Sa totoo lang, ang pagtutulak niya kay Jackie na lumahok ay isang magandang bagay. Tama si Elder Maurice. Maaaring walang magandang intensyon si Elder Rick sa simula, ngunit maganda pa rin ang resulta sa huli. Hindi sila binaygo ni Jackie at tinulungan pa nga silang makakuha ng tagumpay. Gayunpaman, kung sila ay natalo sa huli, ang pagbanggit kay Jackie bilang ang problema ay hindi masyadong kapanipaniwala. Maaaring gamitin talaga ito ni Elder Rick para ibalik ang mga bagay-bagay. Nakataas ang kilay ni Mr. Zane sa sinabi niya, may kumpiyansa, ang problemang ito ay talagang simple. Kailangan lang natin si Jackie na sumama dito. Nagningning ang mga mata ni Elder Maurice nang lumitaw ang iba't ibang tukana sa kanyang isipan, ngunit hindi niya agad na ipahayag ang kanyang iniisip. Samantala, tumingin si Master Forrest habang nagbubulungan sina Elder Maurice at Mr. Zane sa isa't isa. Kumulo ang puso niya sa galit, pakiramdam niya ay sinasadya siya ng dalawa. Kung tutuusin, medyo kinukutya niya sila sa simula, ngunit dahil nakakuha sila ng pass, natural na babalikan siya ng mga ito ng maraming beses. Si Master Forrest ay wala na sa parehong posisyon. Dati, na naging dahilan ng kanyang paghihirap. Kinasusuklaman niya si Jackie, at lumalim ang kanyang puot. Kung hindi sumali si Jackie, walang mga isyo na maaaring tumaas sa paligsahan. Mayroon siyang trump card sa Bradley at hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pangalawang posibleng resulta. Elder Maurice, hindi ka ba masyadong kumpiyansa ngayon? Di ba sabi mo siguradong mananalo ka dati? Di ba sabi mo matatalo ni Jackie si Bradley? Malamig na sabi ni Master Forrest. Kabanata 2673. Si Master Forrest ay napuno ng labis na pagkamuhi sa sandaling iyon at, kahit na alam niyang walang saysay ang kanyang mga salita, nagsalita ng napakasama. Lahat ng galit niya ay nagmula kay Jackie sa sandaling iyon, kaya natural na galit din siya kay Elder Maurice. Malamig na tumawa si Elder Maurice habang nakatingin kay Master Forrest ng may panghahamak. Para sa kanya, parang clown si Master Forrest. Tumingin siya kay Master Forrest at agad na napansin ang puot na bumabalot sa mga mata ng lalaki. Tumawa si Elder Maurice. At bakit hindi magiging tayo? Pagkatapos ng lahat, ang mga resulta ay malinaw para sa lahat upang makita. Hindi mo ba pinupuri si Bradley to the heavens kanina? Lahat ng iyon, pero binuldoze pa rin siya ni Jackie sa huli. Nagalit si Master Forrest sa mga salitang iyon.
Nagsimula siyang manginig habang nakatitig kay Elder Maurice at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Gustong-gusto niyang puntahan at bigyan siya ng magandang suntok. Tiningnan ni Elder Maurice si Master Forest ng may paghamak. Hindi na nagpatuloy sa pagsasalita ang dalawa dahil mas mataas pa rin sila sa kani-kanilang panig. Kung patuloy silang mag-aaway, mukhang sobrang nakakahiya, kaya kailangan nilang tumigil. Lumipas ang oras, at makalipas ang 4 na oras, isang tunog ang nagmula sa unang silid. Napalingon silang lahat at nakita ang isang kamay na dahan-daang nagtutulak ng pinto. Isang pamilyar na figure ang lumabas mula sa loob na may hawak na kahon. Nang makita nila si Jackie ay sabay na nanlaki ang mga mata nila. Tumingin si Elder Maurice na may kaunting pag-aalala habang sinasabi niya, may nangyari ba? Ang bilis mong lumabas. Mas natakot si Elder Maurice kaysa sa iba na baka may nangyari kay Jackie. Kahit na hindi si Jackie ang magiging susi sa huling resulta, si Jackie pa rin ang trump card ni Elder Maurice. Magagawang kanselahin ni Jackie si Bradley sa pangalawang segment, ngunit kung may nangyari kay Jackie, walang sino man ang makakapigil kay Bradley. Ganun din, nag-aalalang tumingin din si Mr. Zane kay Jackie. Sa kabilang banda, mukhang natuwa si Master Forest habang nakatingin kay Jackie, tunay na umaasa na may nangyari kay Jackie. Nang mag-walkout si Jackie, kalmado niyang tiningnan ang lahat. Bumantong hininga siya habang lumalapit kay Master Forest na siyang organizer ng tournament, kung tutuusin at ipinasa sa kanya ang kahon sa kanyang kamay. Kumunat ang noo ni Master Forest habang nakatingin kay Jackie na may pagtataka. Nagtinginan din ang iba na nagtataka. Nakangiting buksan ni Jackie ang kahon sa harap ng lahat. Isang siksik na panggamot na amoy kaagad. Ipinahayag ang sarili. Nang malinaw na nakita nila ang nasa loob, halos lahat ay natulala. Sa sandaling iyon, wala ni isa sa kanila ang nagmamalasakit sa kung paano sila dapat kumilos, nakabuka ang ibabang panga na tila nakakita ng multo. Nakalimutan pang huminga ni Master Forest. Ang kanyang mga mata ay dilat, at si Jackie ay nagtaka pa kung ang kanyang mga mata ay lalabas ng may lakas. Pagkaraan ng mahabang sandali, itinuro ni Master Forest ang bagay sa kahon at sinabing, ano ito? Ang mga labi ni Jackie ay walang magawa, pakiramdam na si Master Forest ay ginawa ng sobrang suntok. Ngumiti siya at sumagot, hindi mo ba nakikilala ang Three Sons Spiel? Siyempre alam ni Master Forest ang Three Sons Spiel. Pumikit man siya ay masasabi niyang ito ay ang Three Sons Spiel mula sa amoy lamang. Paano? Hindi man lang ganoon katagal. Nagawa ba talaga ni Jackie na pinuhin ang tableta sa loob lamang ng 4 na oras? Kabanata 2674. Sa bilis na iyon, maging si Master Forest ay kailangang mabigla. Parang hindi pa niya nakilala ang mga Masters, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakilala niya ang isang tulad ni Jackie. Ang laban ay hindi kapani-paniwalang mahirap sa pagkakataong ito. Kung si Elder Maurice ay hindi pa pumirma ng isang secrecy contract noon, maghahinala siya na si Elder Maurice ay nagsiwalat ng mga nilalaman ng pagsusulit kay Jackie noon pa man. Huminga ng malalim si Master Forest habang bahagyang nanginginig ang magkabilang kamay niya. 4 na oras. Nakataas ang kilay ni Jackie habang tumatango. Tama, 4 na oras. Napalunok si Master Forest, medyo hindi maayos ang kanyang paghinga. Mas may kakayahan ka pa sa inaakala ko. Taga Inner Valley ka ba? Umiling si Jackie, hindi nag-abalang ipaliwanag ang sarili. Wala siyang pakialam kung maniwala si Master Forest sa kanya o hindi. Malamig na tiningnan ni Jackie si Master Forest at sinabing, ano ang dapat mong gawin bilang organizer ng tournament na ito ngayon? Ang mga salitang iyon ay naging sanhi ng pagtigas ng mukha ni Master Forest. Tiningnan niya si Jackie ng masama, ngunit wala nang ibang sinabi. Kinuha niya ang kahon mula sa mga kamay ni Jackie, at inilagay sa kanyang kamay ang matagumpay na pinong Three Sons Spiel. Para kay Master Forest, napakadaling makita kung ang Three Sons Spiel ay isang tagumpay o kung hindi man. Patuloy siyang nagdarasal sa kanyang puso na may depekto ang Three Sons Spiel ni Jackie, at wala ito sa 50% na refinement. Sa kasamaang palad, pagkatapos pag-aralan ito, nadismaya siyang malaman na ang Three Sons Spiel ni Jackie ay isang hindi kapani-paniwalang tagumpay at umabot pa sa 60% refinement. Maasim ang mukha ni Master Forest at pagkaraan ng mahabang panahon, idineklara ng may pag-aalinlangan, walang problema. Ito ay isang matagumpay na Three Sons Spiel. Sa kabila ng kanyang sama ng loob, wala siyang magawa sa sandaling iyon. Malinaw ang mga resulta para makita ng lahat, at wala siyang magagawa sa sandaling iyon. Kasabay nito, medyo emosyonal si Elder Maurice na magsalita sa sandaling iyon. Pakiramdam niya ay nakahanap siya ng isang piraso ng kayamanan. Maging si Mr. Zane ay emosyonal na tumingin kay Jackie. Kahit alam nilang hindi si Jackie ang susi sa laban, nakadama pa rin sila ng ginhawa at unos ng emosyon. Kung tutuusin, napakatalino ni Jackie.
Matalo man sila sa pagkakataong ito, dapat pa rin silang manalo sa huling round kung gumanap si Jackie gaya ng lagi niyang ginagawa. Lumapit si Elder Maurice kay Jackie at tinapik ito sa balikat. Magaling! Kahit ako hindi ko may kumpara sa mga talento mo. Pagbalik natin, agad kitang irerekomende na pumasok sa Inner Valley. Tumaas ang isang kilay ni Jackie at tumango, hindi na nagsalita pa. Samantala, si Mr. Zane ay tumingin pa sa hinaharap. Sinusubukan na niyang isipin kung paano niya makukuha ang pabor ni Jackie. Nakita na niya kung gaano kaliwanag ang kinabukasan ni Jackie, at hanggat na panatili ni Jackie ang kanyang talento, si Jackie ay magiging isang pangunahing tauhan sa Phoenix Valley, o maging ang Master of the Valley. Huwag kang masyadong masaya ngayon. Kahit na matagumpay na napino ni Jackie ang Three Sons Spiel, huwag kalimutan na maaaring hindi siya ang magbabago ng tides ngayong round. Yung natitirang apat, sila na ang magde-decide ng round. Kung hindi magtatagumpay sina Claude at Benedict, ano ang silbi ni Jackie na ganito ang kakayahan? Kabanata 2675. Ang lahat ng naisip ni Master Forrest sa sandaling iyon ay ang pag-ulan sa parada ng Phoenix Valley, ayaw niyang makita silang labis na nasisiyahan sa kanilang sarili, novel drama. Malamig na tiningnan ni Elder Maurice si Master Forrest pagkatapos noon. Bilang isang elder, hindi niya kayang tingnan lang si Master Forrest na iniinsulto ang Phoenix Valley at wala siyang gagawin tungkol dito. Tumawa si Elder Maurice. Paano mo malalaman kung ma-refine ito ni na Conrad at Jameson? Noong unang segment, mas mahina silang dalawa kay Claude at Benedict. 1,050 pilrun lang ang naisagawa nila sa pagitan nila, habang ang aming panig ay may 100 pa. Hindi mo ba nakikita ang kamag-anak na lakas? Muntik nang mawala ng katwiran si Master Forrest. Ang kanyang galit. Wala na siyang pakialam kung ang pagpapatuloy ng argumento ay makabubuti sa kanya o hindi. Ang gusto lang niyang gawin ay ilabas ang kanyang pagkadismaya at sugpuin ang Phoenix Valley. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at sinabing, Elder Maurice, tiyak na alam mo na ang pagkumpleto ng pilron ay maaaring isang patunay ng talento, ngunit wala itong kinalaman sa kakayahang pinuhin ang isang Three Sons Spiel. Kumunat ang noo ni Elder Maurice. Sasawayin na sana niya ang mga salita ni Master Forrest ngunit hindi siya nabigyan ng pagkakataon habang nagpatuloy si Master Forrest, Elder Maurice, isipin mo na lang. Ano ang pangalawang bahagi? 60 sinaunang pilron. Hindi pa nila nakita ang mga pilron na iyon. Nag-aaway sila para makita kung sino ang pinakamabilis na makakabisado at makakapag-ukit ng mga ron na iyon. Kailangan din nilang maka-adapt sa proseso ng refinement ng napakabilis. Tutal, isang araw lang sila. Kahit na si Claude at Benedict ay parehong lumampas sa aming mga kinatawan ng 100 pilron, ito. Hindi pa rin ibig sabihin na mas magaling ka sa amin sa second segment. Maaaring mas marami ka lang ng 100 kaysa sa amin dahil lang mas nag-aral sina Claude at Benedict kaysa kina Conrad at Jameson. Maaaring inilagay lang nila ang lahat ng kanilang mga pagsisikap sa pag-condensate ng mga pilron ng normal. Pakiramdam ni Elder Maurice ay parang itinutulak lang ito ni Master Forrest sa puntong iyon. Ano man ang dahilan, gusto lang ni Master Forrest na patunayan na mas maganda ang Sky Peak Pavilion. Huwag nating isipin ang ideyang iyan, hinisyo ni Elder Maurice. Nag-refine na si Jackie ng tableta, habang wala pang nakumpleto ang side mo. Kaya lang, mas malakas kami sayo. Matindi ang pagtatalo nilang dalawa, ni isa man sa kanila ay hindi sumusuko. Sumimangot si Jackie, medyo naiinis. Kung magpapatuloy ito, sila ay magtatapos sa pagtatalo. Oras, at may inis si Jackie. Naiinis siya sa mga taong nagtatalo sa paligid niya, kaya pinutol niya ang kanilang pag-aaway nang sumingit siya, wala talagang saysay na sabihin yung dalawa ang lahat ng ito. Bakit hindi na lang natin hintayin ang final result? Sa kabutihang palad, ang mga salita ni Jackie ay nagpatahimik kapwa kina Elder Maurice at Master Forrest. Hindi alintana, kahit na tumigil sila sa pagtatalo, madaling matukoy sa kanilang mga ekspresyon na walang sino man sa kanila ang gustong sumuko. Pagkaraan ng ilang oras, sa pangalawang silid, namumula ang mga mata ni Bradley habang may mga ugat sa kanyang mga mata. Nabalot ng excitement ang kanyang pagkatao, lahat dahil malapit na siya sa tagumpay. Sa sandaling iyon, ang mga gilid ng kanyang pogen ay natatakpan ng alikabok, isang paalala ng kanyang mga pagkabigo. Kahit na si Bradley ay may talento, hindi pa siya nagpino sa Three Sons Spiel noon. Palaging magkakaroon ng mga hindi inaasahang problema kapag nagsimulang magpino ang isang alchemist ng isang bagong tableta. Ito ay hawantong sa mga kabiguan, ngunit hindi niya ito binaygo. Nagpatuloy siya sa paghahanap para sa mga problema at nakatuon sa pagpipino. Sa sandaling iyon, nasa huling hakbang na siya para matagumpay na makumplito ang Three Sons Spiel. Nakondense na niya ang 3,280 pilron at 20 ron na lang ang layo mula sa matagumpay na pagpino ng pil.
Kabanata 2676. Sa kabila ng kalmadong panlabas ni Bradley, ang pawis sa kanyang noo ay nagpapakita ng kanyang pagkabalisa sa sandaling iyon. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang napakahalagang sandali para sa kanya. Hanggat na kumpleto niya ang huling 20 pilron, magagawa niyang matagumpay na pinuhin ang Three Suns Pill, at pagkatapos ay tatapik siya sa kanyang dibdib at ginagarantiyahan na siya ang pinakamabilis sa iba pang mga kalahok. Tanging ang mga nakasubok na nito noon ang makakaalam kung gaano kahirap ang pagsubok. Kahit na may talento si Jackie, hindi maaaring mas mabilis si Jackie kaysa sa kanya. Baka sa mukha ni Bradley ang nerbiyos habang pinapaikli niya ang mga pilron. Hindi niya napigil ang bumulong sa kanyang sarili, kung hindi ako nagkaroon ng karanasan sa mga sinaunang pilron, hindi ko na magagawang i-condense at pinuhin ang mga ito sa napakaikling panahon. Dahil kailangan ng pagpino ng mga pilron gamit ang totoong enerhiya, ginugol ni Bradley ang karamihan sa panloob na enerhiya na ito, at maging ang kanyang mga panloob na organo ay nagsisimula ng sumakit. Tiniis niya ang sakit, anuman, ang tanging nasa isip niya ay ang pag-condense ng tableta ng mabilis hanggat maaari. Sa ganoong paraan, mapipigyan niya si Jackie sa kanyang husay. Naalala niya kung paano siya pinahiya ni Jackie noon, at tiyak na ibabalik niya ang pabor. Kahit na mas mataas ang mga resulta ni Jackie kaysa sa kanya sa unang bahagi, gagamitin niya ang kanyang mga resulta sa ikalawang yugto upang talunin si Jackie. Napangiti si Bradley nang isipin na maibalik niya ang kanyang pride at ibalik ang kahihiyang idinulot sa kanya ni Jackie. Samantala, nawawalan na ng pasensya si Jackie sa labas. Nagpapatuloy pa rin ang paligsahan, at wala siyang magawa mag-isa. Wala siyang ibang ginawa kundi ang tahimik na tumitig sa kalawakan. Hindi nagtagal ay may naisip siyang ideya, at bigla siyang lumingon kay Master Forrest. Ang mga materyales ay para sa amin pa rin. Maaari ko bang ipagpatuloy ang pagpipino ng ilang mga table tasks? Sa sandaling sinabi niya iyon, lahat ay natigilan, at kahit na ang iilan sa kanila ay tumingin kay Jackie na walang imak, pakiramdam na ang kanyang sinabi ay medyo moronic. Patuloy pa rin ang kompetisyon at lahat ay nagsusumikap na pinuhin ang Three Suns Pill, ngunit ang brat na iyon ay gustong pumasok sa loob at magpino ng ilan pang mga table tasks. Si Jackie ay isang malaking kaibahan sa lahat. Ang mga kalahok na nasa kani-kanilang mga balak ay walang pag-aalinlangang mag-uusok ng dugo kung narinig nila ang mga salita ni Jackie. Napaawang ang labi ni Master Forrest. Wala siyang ibang gusto kundi ang sumigaw ng mga kalapastanganan kay Jackie, ngunit alam niyang hindi ito angkop na oras para gawin iyon. Ayaw niyang hayaan si Jackie na gawin ang gusto niya. Gustong tanggihan ni Master Forrest ang hiling ni Jackie nang mabilis na sumingit ang huli, tiyak na hindi ka maaaring maging ganoon kapeti, di ba, Master Forrest? Tutal nandito na lahat ang mga materyales. Pagkatapos kong pinuhin ang mga ito, bibigyan kita ng isa at ang iba ay itatabi ko sa sarili ko. Si Jackie ay nahuhumaling sa pagnanais na makakuha ng higit pang mga espiritong kristal, at wala siyang pakialam kung kinasusuklaman ni Master Forrest ang kanyang lakas ng loob dito. Halos mamulaklak sa galit si Master Forrest nang marinig ang bagong pahayag ni Jackie. Pinatigil siya ni Jackie sa mga salitang iyon bago pa siya makapagsalita, at kung hindi siya sumang-ayon, iisipin ng mga tao na siya ay isang murang tao. Sinabi rin ni Jackie na ibibigay niya sa Sky Peak Pavilion ang isa sa mga pills na pinino niya, na sa halip ay mabait sa kanyang bahagi. Magiging maliit si Master Forrest kung tatanggi siya, ngunit kung papayag siya, mas lalo lang masisira ang kanyang pagkadismaya. Kung tutuusin, pinagpatuloy ni Jackie ang Sky Peak Pavilion, at mabuti na lang na hindi sila nagdulot ng gulo kay Jackie. Kailangan na lang nilang mag-cater ulit kay Jackie. Nagsimulang magdilim ang ekspresyon ni Master Forrest habang ang kanyang galit ay unti-unting tumataas mula sa kanyang dibdib. Biglang nagsalita si Elder Maurice, Master Forrest, ikaw pa rin ang host. Ganun ba talaga kahalaga ang mga materyales na iyon sa Sky Peak Pavilion? Handa pa rin ito para sa paligsahan, at makakakuha ka pa ng libreng tableta. Sa halip na iwan mo na lang sila doon, maaari mo pang payagan si Jackie na ipagpatuloy ang pagpino sa kanila. Sa standards ni Jackie, hindi niya sasayangin ang resources. Kabanata 2677. Ang ekspresyon ni Master Forrest ay ganap na nagdilim sa puntong iyon. Si Elder Maurice ay karaniwang kasabwat ni Jackie, inilagay siya sa gapos at pinipilit siyang pumayag. Si Master Forrest, kahit na hindi kapani-pani walang bigo, ay tumango. Kung hindi niya gagawin, walang alinlangan na ikakalat ni Elder Maurice ang balita tungkol dito, at magkakaroon siya ng reputasyon sa pagiging maliit. Hindi niya maaaring payagan ang kanyang reputasyon na masira, at upang magdagdag ng pag-aalala sa halo, ang mga materyales ay hindi inihanda gamit ang kanyang sariling mga mapagkukunan, masyadong. Kinailangan ni Master Forrest na magbigay ng kanyang pahintulot, bagamat sa isang tango lamang, pagkatapos ng maingat na pag-iisip.
Napangiti si Jackie. Hindi niya nais na magbigay ng anumang pagkakataon na gumawa ng anumang mga kristal na espirito, at ang Three Suns Pill ay maaaring ibenta sa magandang presyo. Dati, pinipino ni Jackie ang mga table tas sa ika-6 na baitang. Kahit na ang Three Suns Pill ay isang 7th grade pill, ang lihim sa likod ng recipe ay nangangahulugan na ito ay mas mahal kaysa sa regular na 7th grade pill. Matapos makitang tumango si Master Forrest, hindi nag-aksaya ng isang segundo si Jackie, ayaw bigyan ng pagkakataon si Master Forrest na bawiin ang kanyang pahintulot. Agad siyang pumasok ulit sa kwarto at inayos ang sarili. Naiwan si Master Forrest sa labas, nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit. Pagkaraan ng ilang sandali, narinig ang mga shuffle mula sa pangalawang silid bago bumukas ang pinto, na nagpapakita ng pagod ngunit nasa sabik na si Bradley. Emosyonal siyang lumabas ng silid. Siya ay naiiba kay Jackie dahil hindi niya inilagay ang Three Suns Pill sa isang kahon upang mapanatili ang mga katangian ng panggamot, ngunit sa halip ay hinawakan ito sa kanyang palad. Siya ay nagmamadaling lumabas ng silid at tumakbo papunta kay Master Forrest. Nang makita niyang walang ibang kalahok sa paligid maliban sa sarili niya, tuwang-tuwa siya na hindi man lang siya nakapagsalita. Ito ay tulad ng kanyang inaasahan, hindi kasing bilis niya si Jackie. Siya ang pinakamabilis sa lahat ng kalahok. Kaya niyang talunin si Jackie sa kanyang talento. Nanalo siya sa ikalawang yugto. Natalo niya ang lahat at napatunayan ang kanyang kakayahan. Ang paghinga ni Bradley ay naging mali-mali sa mga kaisipang ito, at ang pananabik sa kanyang mukha ay malinaw para makita ng lahat. Bahagyang napakunot ang noo ni Master Forrest, pakiramdam niya ay medyo nabigla si Bradley, ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataong magsabi ng anuman tungkol dito bago nagmamadaling inilagay ni Bradley ang Three Suns Pill sa palad ni Master Forrest. Master Forrest, mabait na siya sa atin kung ang pagpipino ay isang tagumpay para sa kanya. Sa mga kakayahan ni Bradley, hindi na kailangang subukan ito. Gayunpaman, ito ay isang paligsahan pa rin sa huli. Kahit na alam niyang pinino niya ito ng perpekto, kailangan niya si Master Forrest para matukoy ang mga resulta. Kumunat ang kilay ni Master Forrest at tiningnan ang Three Suns Pill sa kanyang kamay, at syempre wala talagang problema dito. Tumango siya at sinabing, "The refinement is a success." 50% pagpipino, at walang mga mantsa. Isa itong napaka-standard na Three Suns Pill. Napabuntong hininga si Bradley, pakiramdam niya ay nakahinga ang buong katawan niya. Ang pressure na naramdaman niya noon ay biglang nawala sa kanya, at bumalik ang kanyang panloob na kapayapaan. Nilinggan niya sina Mr. Zane at Elder Maurice. Oo naman, hindi sila Jackie, ngunit siya ay kanilang subordinate, gayunpaman. Buong pagmamalaking sabi ni Bradley, si Jackie ay tiyak na makakapagpino ng Three Suns Pill, dahil sa kanyang talento. Nako, ang kanyang talento sa pagpino ng mga table tas ay nasa ibaba pa rin. Kahit na mas mahusay siya kaysa sa akin sa pagkumpleto ng mga pill run, nasabi ko na dati na ang mga resulta ng unang yugto ay hindi nangangahulugan na mas malakas siya kaysa sa akin. Lalong naging hambog si Bradley habang nagsasalita, at hindi niya maitatanggi ang kilig na naramdaman niya nang muling mabawi ang respeto sa sarili. Gusto niyang sabihin ito ng paulit-ulit nang tuluyang makaalis si Jackie sa kanyang pagkakakulong. Gusto niyang malaman ni Jackie na mas talented siya kaysa sa kanya. Kabanata 2678. Si Bradley ay may pagmamalaki. Matapos siyang madaig ni Jackie noon, tumanggi siyang aminin ang pagkatalo, kahit na hindi niya masyadong sinabi tungkol dito. Kahit na mas maganda ang mga resulta ni Jackie kaysa sa kanya, naniniwala si Bradley na mas talented siya kaysa kay Jackie. Ang dahilan kung bakit ang mga resulta ni Jackie ay mas mahusay kaysa sa kanya ay na si Jackie ay medyo mas matalino sa condensing pill run, ngunit iyon lang. Hindi siya ma-one up ni Jackie sa ibang sitwasyon. Ang kanyang hypothesis ay napatunayang tama, at ang pagmamataas sa kanyang puso ay muling sumibol, na makikita sa kung gaano siya kaliwanagan. Gayunpaman, nagulat si Bradley na hindi siya pinuri ni Master Forrest pagkatapos ng lahat ng sinabi niya. Oo naman, hindi sila dapat lumampas sa mga papuri at pagbati, ngunit naramdaman ni Bradley na si Master Forrest ay may sasabihin man lang sa linya. Kung tutuusin, napakataas ng tingin ni Master Forrest sa kanya, ngunit walang nangyari pagkatapos niyang maghintay ng tahimik ng ilang sandali. Hindi napigilan ni Bradley na sumimangot habang nakatingala kay Master Forrest, na walang imak na tumingin sa kanya pabalik na nakakunot ang mga kilay. Kumaibot ang mga labi ni Master Forrest, na para bang may gustong sabihin ngunit hindi niya magawa. Ang salungat na ekspresyon sa kanyang mukha ay tila hindi komportable. Lalong tumaas ang curiosity sa puso ni Bradley nang makita niya kung paano kumilos si Master Forrest. Sa pagkakataong iyon, bigla siyang nakarinig ng hikbi. Nilinggan ni Bradley ang kanyang ulo at nakita ang mga labi ni Elder Maurice na napangiti habang nagsimula siyang tumawa.
Nang makita niya ang tingin ni Bradley, napagtanto ni Elder Maurice na hindi ito nararapat sa kanya at inayos ang sarili pagkatapos ng bahagyang pag-ubo. Gayunpaman, hindi niya tuluyang naitago ang ngiti sa kanyang mukha. Umiwas din ng tingin si Mr. Zane. Sa pagtingin sa malapit, may makapal na pakiramdam ng amusement sa kanyang mga mata na natigilan kay Bradley. Bakit ganoon ang reaksyon ng lahat? Hindi ba dapat nakilalanin nila ang kanyang mga talento at nag-alay ng ilang salita ng papuri? Kahit magkaharap sila at malabong purihin siya ng ganoon, hindi rin dapat sila tumatawa. May mali, at nararamdaman ito ni Bradley. Si Elder Maurice, na nag-aalala na baka mauwi pa ito sa isang biro, ay inabot niya ang balikat ni Bradley. Hindi ikaw ang unang lumabas, mas maganda ang resulta ni Jackie kaysa sa iyo. Napino na niya ang 3 Sons Spiel 14 na oras ang nakalipas. Sa mga salitang iyon, pakiramdam ni Bradley ay tinamaan siya ng kidlat sa buong katawan. Tumigas, bumukas ang mga talukap ng mata niya. Nadurog ang puso ni Master Forrest nang mapansin ang reaksyon ni Bradley. Pagkatapos ng lahat, si Bradley ay isang taong lumaki siya ng may pagmamalaki. Maaaring hindi alam ng iba ang tungkol sa pagmamalaki ni Bradley, ngunit pagkatapos na makasama siya sa loob ng maraming taon, alam ni Master Forrest kung paano si Bradley. Maaaring hindi siya gaanong nagsasalita ng normal, ngunit hindi ito nangangahulugan na siya ay walang pagmamataas. Sa totoo lang, mas mapagmataas si Bradley kaysa sa sino man doon, at dahil sa pagmamataas na iyon ay hindi niya matatanggap ang isang resultang ganoon. Huminga ng malalim si Master Forrest bago niya ito inaliw, palaging may mas mataas na bundok, palaging may mas talento. Noon, masyado kang nakakulong sa isang kapaligiran. Pagpupulong. Ang isang tulad ni Jackie ay magaling, sa katunayan, upang palawakin ang iyong pananaw. I don't think mas talented siya sa'yo. As long as you have enough time, Jackie's just a small blip in your road to maturing. Hindi man siya payag, kailangan niyang kilalanin ang talento ni Jackie. Si Jackie ang pinakatalentadong tao na nakilala ni Master Forrest. Nalampasan ni Jackie ang sinumang ituturing niyang master, at 4 na oras lang ang inabot niya para makumplito ang 3 Sons Spiel na itinuturing nilang lahat na napakahirap. Kung ikukumpara kay Jackie, ang lahat ay mas mababa. Kabanata 2679. Ni hindi sila kwalipikadong pag-usapan sa parehong pag-uusap ni Jackie. Ang pagkakaiba ng talento sa pagitan nila ni Jackie ay parang isang hindi malulutas na golf, ngunit hindi pa rin niya maamin na si Jackie ay mas mahusay kaysa kay Bradley. Biglang umubo ng marahas si Bradley at napahiga habang hindi pantay ang paghinga. Ang kanyang mga ubo ay tila nakakagulat na kakilakilabot na tila mailalabas niya ang kanyang mga baga. Kahit nasa early stage pa lang ng innate realm si Bradley, nasa innate realm na siya. Ang kanyang konstitusyon ay sa panimula ay naiiba mula sa isang karaniwang tao. Kung hindi siya nasugatan, hindi siya magkakasakit. Dahil ang kanyang pag-ubo ay hindi maaaring sanhi ng sakit, kung gayon mayroon lamang isa pang posibilidad. Masyadong naging ligaw ang kanyang emosyon, at naapektuhan nito ang buong katawan, dahilan para maubo siya ng marahas. Nag-aalalang tumingin si Master Forrest kay Bradley habang hawak niya ang braso ni Bradley habang tinatapik niya ang likod ni Bradley. Lumalala ang paghinga ni Bradley habang umuubo. Mukhang may matinding sakit siya ng mga sandaling iyon. Nagpalitan ng pagtataka sina Elder Maurice at Mr. Zane dahil doon. Hindi nila akalain na masyadong maaapektuhan si Bradley. Kahit na ang mga resulta ni Jackie ay mas mahusay kaysa sa kanya, ang mga resulta ni Bradley ay hindi rin masama. Kung wala si Jackie, siya ang unang pumwesto. Gayunpaman, sa sandaling nalaman ni Bradley na si Jackie ay nauna ng 14 na oras kaysa sa kanya, si Bradley ay mukhang malapit na siyang mamatay. Nagulat silang dalawa sa reaksyon nito. Galit na bulong ni Mr. Zane, medyo mahina ang brat na ito. Kahit medyo suntok, warrior tayong lahat dito. Maliban kung ang isang kutsilyo ay nakahawak sa aming mga leeg, walang ibang mahalaga. Ang maging sobrang emosyonal dahil lang mas magaling si Jackie sa kanya. Tumango si Master Forrest doon. Dahil sa ginawa ni Bradley, hinamak siya ng mga ito. Kahit na ito ay isang malaking, emosyonal na dagok, hindi niya kailangang mapunta sa ganoong estado. Naawa si Master Forrest kay Bradley. Alam niya ang sama ng loob ni Bradley sa sandaling iyon, kaya tinulungan niya si Bradley na makatayo habang tinitiyak sa kanya, ayos lang. Ayos lang kahit matalo ka. Hindi mo na kailangang mag-isip masyado. Ito ay isang maliit na bump sa iyong daan patungo sa tagumpay. Magiging maayos ka pagkatapos nito. Si Bradley ay nahuli sa pag-ubo ng ilang sandali bago siya dahan-daang gumaling. Sa pagkakataong iyon, kasing puti ng papel ang mukha niya, duguan na ang mga mata. Kung walang konteksto, tiyak na ipagpalagay ng sino man na si Bradley ay nagkasakit ng ilang sakit na walang lunas. Nanginginig ang mga kamay ni Bradley nang mahawakan siya sa kanyang emosyonal na estado.
Sa sandaling iyon, ang kanyang kalooban ay nasa ilalim ng napakalalim habang ang hindi mabilang na dami ng mga pag-iisip ay namumuo sa kanyang isipan. Ang mga salita ng pang-aaliw ni Master Forrest ay umalangaw-ngaw sa kanyang isipan, ngunit nabigo silang kumbansihin si Bradley. Masyadong emosyonal ang lalaki kanina, at hindi pa gaanong nakaka-recover. Matagal bago niya tuluyang nasabi, tama ka. Iyon lang ang sinabi niya, at wala nang iba pa. Samantala, napakunot-noo si Elder Maurice sa mga pang-iinsulto nila kay Jackie. Noong una, ayaw ni Elder Maurice na guluhin pa ang damdamin ng brat na iyon, kaya hindi niya ito pinigilan. Gayunpaman, nagpatuloy silang dalawa, tinutukoy si Jackie bilang a blip on the road, at isang stepping stone. Paano nakayanan ni Elder Maurice? Kabanata 2680. Kaya, walang katatawan nang tumawa si Elder Maurice habang nakatingin kay Bradley. Hindi mo siya matatalo, kaya sasabihin mong isang blip lang siya sa daan. Mukhang iniisip mo na ang kailangan mo lang gawin ay lampasan ito, tama ba? Maaari mo bang gamitin ang iyong ulo kapag sinasabi mo ang lahat ng iyon? Si Jackie ay hindi lamang isang blip sa daan patungo sa iyo, isa siyang bundok na hinding-hindi mo aakyatin. Napakalaki ng agwat sa iyong mga resulta, kaya paano ka makakasundo kay Master Forrest? Namula ang mukha ni Master Forrest sa galit sa sinabi ni Elder Maurice. Hindi naging madali para sa kanya na aliwin si Bradley, ngunit kailangan lang ni Maurice na lumabas at sirain ang lahat. Nalaman kaagad ni Master Forrest kung ano ang balak ni Elder Maurice. Nagpapatuloy pa rin ang ikalawang laban, at hindi pa tiyak ang mga resulta. Walang nakakaalam kung ang ikatlong round ay kailangang isagawa. Hanggat may ikatlong round, si Bradley pa rin ang magiging trump card ng Sky Peak Pavilion. Kung tuluyang bumagsak si Bradley, magiging malinaw ang resulta ng ikatlong round. Hindi hinayaan ni Master Forrest na makuha ni Elder Maurice ang gusto niya. Nakapikit siya habang hinihila si Bradley sa likod niya, naka-snide smile. Tumigil ka na sa mga petty schemes mo. Huwag ipagpalagay na lahat ng tao dito ay tanga. Hindi pa lumabas ang resulta ng second round. Hindi natin alam kung sino ang mananalo. Kahit na mas maganda ng kaunti ang talents ni Jackie kaysa kay Bradley ngayon, what of it? Walang nakakaalam kung paano sila bubuo sa hinaharap. Si Jackie ay maaaring nasa tuktok ngayon at maaaring hindi mapabuti pagkatapos. Si Bradley ay tiyak na mapapabuti at maging isang tunay na Grandmaster. Nahihirapan na si Master Forrest na panatilihin ang kanyang kalmado sa puntong iyon. Alam niya na ang kanyang mga salita ay hindi masyadong kapanipaniwala at walang alinlangan na medyo maliit. Lahat ng naiisip na iyon ay lumipad sa labas ng bintana, gayunpaman, habang ang pagkabalisa ay dahan-dahang pumasok sa isip ni Master Forrest. Oo nga, nagalit si Elder Maurice. Ang mga salita ni Master Forrest ay lumampas sa linya. Nang akmang babarilan na niya si Master Forrest, muling narinig ang isang tunog mula sa unang silid. Isang pamilyar na figure ang nagbukas ng pinto at kumpiyansang lumabas. Nakakunot ang kilay ni Jackie habang medyo hindi kasiya siya ang tingin sa lahat. Nakalubog na siya sa refining pills, pero inis siya ng ingay sa labas. Kahit may sound cancelling effects ang mga kwarto at hindi niya marinig ang pinag-uusapan nila sa labas, naapektuhan pa rin si Jackie sa huli. Tumingin si Elder Maurice nang lumabas si Jackie at nakita ang hawak ni Jackie. Isang masayang ngiti ang pinakawalan niya habang sinasabi, "Naistorbo ka ba namin? Humihingi kami ng paumanhin." Hindi talaga alam ni Master Forrest kung paano maging cool at mahilig magsalita ng walang kaparerekon. Ilang pills ang na-refine mo? Tumango si Jackie kay Elder Maurice bago niya itinaas ang kanyang kanang kamay, ipinakita ang tatlong 3 Sons pills sa kanyang palad. Ipinasa ni Jackie ang isa kay Master Forrest. Ayon sa aming naunang kasunduan, kahit gaano pa or aming mga table tasks ang napinuko, ibibigay ko ang Sky Peak Pavilion. Umasim ang ekspresyon ni Master Forrest habang nakatingin sa 3 Sons pill sa kamay ni Jackie. Kahit na ang 3 Sons pill ay mas mahal kaysa sa isang regular na 7th grade pill, wala itong ibig sabihin sa kanya. Pagtingin sa 3 Sons pill na nasa kamay ni Jackie, puro hiya lang ang naramdaman ni Master Forrest, at para siyang sinampal sa mukha ng ilang beses. Dahil hindi niya may sakmura ang nararamdaman, itinulak niya pabalik ang 3 Sons pill na nakakunot ang noo. Hindi namin kailangan ang iyong kawang gawa, malamig na sabi ni Master Forrest. Dahil napagkasunduan na natin ito, sayo na ang mga pills. Hindi kami kukuha ng kahit isa. Maaaring mahal ang 3 Sons pill, ngunit isa lang itong numero na dapat tandaan para sa iyo. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.